Masigla si Romeo habang nag-aayos ng kanyang mga gamit sa kwarto. Halos hindi mapawi ang ngiti sa kanyang muka. Sa wakas, makakauwi na siya sa probinsya ng kanyang lolo at lola. Para sa kanya, ito ang pinakamasayang bahagi ng taon. Ang bakasyon na puno ng kwentuhan, sariwang hangin at masasarap na lutong bahay. Hindi na niya mahintay ang pagkakataong muli niya masilayan ang malawak na taniman ng mais, ang ilog na dati niya nilalangoy at ang mga alagang hayop na parang mga kaibigan na rin niya. Romeo, nakapagdala ka na ba ng lahat ng gamit mo? Baka may makalimutan ka na naman, tulad nung huling uwi natin. Tanong ng kanyang ina habang nagmamasid sa loob ng kwarto. Opo ma, kompleto na po lahat. May damit, sapatos, tsinelas, at pati mga libro ko para makapagbasa ako sa gabi. Masiglang sagot ni Romeo habang isinusuksok sa bag ang paborito niyang kwaderno. Pero ma, sure po ba na matutuloy tayo bukas? Ayoko po mabitin uli, katulad noong huling plano natin. Napangiti ang kanyang ina at tinapik siya sa balikat. Oo naman anak, lahat ay naayos na. Maaga tayong aalis bukas, kaya siguraduhin maaga ka matulog. Yes! Halos mapatalon si Romeo sa tuwa. Kamusta na kaya si Lolo at Lola? Sabi ni Lola, may bago daw silang alagang baka. Tapos si Lolo, may gagawin daw kaming bagong tulugan ng manok. Ano ba naman yung baka at manok ang unang iniisip mo? Biro ng kanyang ina. Baka nakakalimutan mo nang magmano sa kanila dahil sa tuwa mo sa mga hayop. Napatawa si Romeo. Hindi naman po. Siyempre, una kong pupuntahan si Lola sa kusina. Gusto ko na pong tikman yung minatamis niyang saging. Naalala niyo po ba ma? Lagi niya ko inaabutan kahit hating gabi na. Napansin ng kanyang ina ang ningning sa mata ni Romeo at napatigil sandali. Masaya siyang makita ang anak na ganoon kasabik sa kanilang probinsya. Para kay Romeo, ang lugar na iyon ay hindi lang simpleng bakasyonan, kundi isang tahanan na punong-puno ng pagmamahal. Sa sala, abala naman ang ama ni Romeo sa pag-aayos ng kanilang mga dadalhing gamit. Romeo, halika nga dito sandali. Tawag ng ama. Bakit parang ang bigat ng bag mo? Ano ba laman nito? Bato? Lumapit si Romeo habang tumatawa. Hindi po bato pa. Mga damit at libro lang po yan. Promise, hindi po mabigat. Sigurado ka ba? Baka mamaya pati paborito mong unan at laruan isiniksik mo na rin dito. Sabi ng kanyang ama na nagbibiro rin. Ay, oo nga po. Yung unan ko pa. Wait lang, kukunin ko. Dali-daling tumakbo si Romeo pabalik sa kanyang kwarto habang tumatawa ang kanyang ama. Anak talaga. Natatawang sabi ng kanyang ina habang nililingon ng asawa. Ang daming plano kahit hindi pa tayo umaalis. Kinabukasan, maaga-maaga pa lang, gising na si Romeo. Bago pa tumaliaok ang manok, nakaayos na siya sa harap ng pinto. Handang-handa nang umalis. Habang hinihintay ang magulang, bumulong siya sa sarili. Sa wakas, makakauwi na rin ako kay Lolo at Lola. Pagdating ni Romeo sa probinsya, sinalubong siya ng kanyang Lolo at Lola sa harap ng kanilang bahay. Ang bahay na iyon ay luma, ngunit matatag. May malawak na taniman sa likod at mga alagang hayop sa paligid. Napakasariwa ng hangin at ang amoy ng bagong aning palay ay parang musika sa kanyang pandama. Hindi mapigilan ni Romeo ang magmano agad sa kanyang lolo at lola. Welcome apo! Masayang bati ng kanyang lola habang niyakap siya ng mahigpit. Ang laki-laki mo na! Parang kahapon lang ang liit-liit mo pa na tumatakbo dito. Lola, miss na miss ko na po kayo. Sabi ni Romeo. Lalo na yung luto nyo, hindi na ako makapaghintay. Hayaan mo anak, mamaya may nilaga tayo. Sagot ng kanyang lola nang ngiting-ngiti habang pinupunasan ang kanyang pawis. Ang lolo naman ni Romeo ay may bitbit na sombrero. O apo, sukatin mo to. Bukas, sasama ka sa bukid ha? Papakita ko sa iyo ang mga pananim natin. Tapos, tuturuan kita kung paano mag-ani para malaman mo kung paano kumita mula sa lupa.
Opo, Lolo. Gustong gusto ko po yan. Sagot ni Romeo na puno ng sigla. Kinabukasan, habang sumisikat ang araw, hinila ni Romeo ang lumang kalabaw na si Danding sa harap ng bahay. Kasama ang kanyang lolo at dalawa niyang pinsan, pumunta sila sa bukid na mga 10 minuto lang ang layo mula sa bahay. Habang naglalakad, nagkukwento ang lolo ni Romeo tungkol sa mga panahong bata pa siya. Nung panahon namin, walang mga makina sa bukid. Lahat mano-mano. Pero kahit ganon, masaya. Lahat nagtutulungan. Kapitbahay, kamag-anak. Kaya't kahit pagod, magaan sa loob. Ani ng kanilang lolo habang hinihila ang isang pangkarit. Pagdating nila sa taniman ng mais, sinalubong sila ng malawak na tanawin. Ang gintong mais ay tila kumakaway habang nahahampas ng banayad na hangin. Napahanga si Romeo. Ang dami po pala nito, Lolo. Ganito po ba ang inaani niyo araw-araw? Hindi araw-araw, Apo. Sagot ng kanyang lolo habang tumawa. Pero kapag panahon ng anihan, kailangan ng tiyaga. Tingnan mo to. Kumuha siya ng mais, pinakita kung paano ito putulin gamit ang pangkarit. Subukan mo nga. Inabot ni Romeo ang karit at sinubukang gawin ang pinakita ng kanyang lolo. Ganyan, dahan-dahan lang, hindi naman tayo nagmamadali. Paalala ng lolo habang binabantayan siya. Sa unang subok, nahulog ang mais sa putik, dahilan para matawa ang lahat, pati si Romeo. Ayan kasi, masyado kang excited. Biro ng pinsan niyang si Joey habang hinawakan ang kanyang tagiliran. Teka nga, ako naman. Nagpatuloy ang gawain hanggang napuno na nila ang isang malaking basket na mais. Pagkatapos, nagtipon-tipon sila sa lilim ng punong mangga. Inilabas ng lolo ni Romeo ang dalang balinghoy na nilaga, habang ang lola niya ay nagpadala ng malamig na inumin na gawa sa kalamansi. Masaya pala dito, Lolo, sabi ni Romeo habang kumakagat sa balinghoy. Sa susunod, gusto ko po ako unang gumising para maghanda. Basta't masipag ka, anak. Maraming matututunan dito sa bukid. Sagot ng lolo habang nakangiti. Hindi lang ito tungkol sa pagtatanim, kundi sa pagpapahalaga sa pinaghirapan mo. Napuno ng tawanan at kwentuhan ang araw na iyon, at si Romeo ay muling napatunayan kung gaano kasaya at kahalaga ang buhay sa probinsya. Pagkalipas ng ilang araw na pagtulong ni Romeo sa bukid, naisip ng kanyang mga pinsan na mag-relax at magsaya naman sila. Isang mainit na hapon, niyaya siya ng kanyang pinsan na si Joey at ng dalawa pa nilang kasamahan, sina Ana at Ben, na magpunta sa ilog na hindi kalayuan mula sa kanilang bahay. Romeo, tara na! Ang init-init kaya. Perfect tong ilog para magpalamig. Sigaw ni Joey habang nagbibitbit ng lumang salbabida na gawa sa gulong. Oo nga kuya, ang saya kaya doon. May bagong bahagi ng ilog na pwedeng talunan. Dagdag ni Ana na abot tainga ang ngiti. Pwedeng talunan? Tanong ni Romeo habang nililingon ang mga pinsan. Sigurado ba kayo na safe yun? Siyempre naman, sagot ni Ben. Kahit si Lolo, natry na yun dati. Tara na, bago pa gumabi. Masiglang tumakbo ang magkakapatid kasama si Romeo patungo sa ilog. Sa daan, naririnig nila ang tunog ng agos ng tubig at ang huni ng mga ibon sa paligid. Nang makarating sila, bumungad kay Romeo ang malinaw na tubig na parang salamin. Nagre-reflect ang mga puno sa paligid nito. May maliit na talon sa dulo at isang malaking bato na ginagamit ng iba para tumalon sa tubig. Wow! Ang ganda naman dito! Bulalas ni Romeo habang tinatanggal ang tsinelas. Oo naman! Halika na! Magbihis ka na! Sabi ni Joey sabay tumalon sa tubig na may dala pang malaking salbabida. Napuno ng talsik ng tubig ang paligid, dahilan para magtilian sina Ana at Ben. Sumunod si Romeo pero sa mababaw na bahagi muna siya lumusong. Napakalamig ng tubig na agad niya naramdaman sa kanyang paa.
Ang sarap pala nito. Sabi niya habang unti-unting sumisid, nakikita niya maliliit na isda na parang naglalaro sa ilalim. Subukan mo yung talunan, Romeo. Sigaw ni Joey mula sa itaas ng malaking bato. Madali lang to, huwag ka lang kakabahan. Sigurado ka ba dyan? Tanong ni Romeo, medyo kinakabahan. Ngunit na makita niyang tumalon si Joey na parang walang takot, naisip niyang subukan din. O sige na nga, basta, saluhin mo ako. Umakyat si Romeo sa bato at habang naroon ay tumingala siya sa langit. Iniisip kung kaya niya ba ito. Kaya mo yan, kuya! Sigaw ni Ana habang pumapalakpak. Okay, on the count of 3. Sabi ni Romeo sa sarili. 1, 2, 3. Tumalon siya at sa unang pagkakataon ay naramdaman niya malamig na hangin na dumampi sa kanyang muka bago bumagsak sa tubig. Pag-ahon niya, napuno ang paligid ng tawanan at palakpakan. Ang galing mo, Romeo! Sabi ni Ben habang sumisid palapit sa kanya. Kita mo? Hindi naman nakakatakot, diba? Ang saya pala, sagot ni Romeo habang natatawa. Gusto ko pa ulit. Buong hapon silang naglaro sa tubig. Nagkaroon pa sila ng paligsahan sa kung sino ang pinakamatagal sa ilalim ng tubig, kung sino ang makakaabot sa kabilang dulo ng ilog, at kung sino ang may pinakamatinding talsik ng tubig tuwing tumatalon. Habang papalubog na ang araw, naupo silang magpipinsan sa pampang ng ilog. Kumakain sila ng nilagang saging na dala ni Ana, habang nagkukwentuhan tungkol sa pinakanakakatuwang karanasan nila sa probinsya. Ang saya nito, parang ayoko nang bumalik sa Maynila. Sabi ni Romeo habang nakatingin sa papalubog na araw. Dito ka na tumira. Biro ni Joey habang binato siya ng isang piraso ng dahon. Totoo naman, Romeo. Dagdag ni Ben. Ang probinsya, walang kasing ganda. Simpleng buhay, pero ang saya. Ngingiti si Romeo, hindi na sumagot. Sa puso niya, alam niyang bawat balik niya rito ay magdadala ng panibagong kwento at alaalang hindi niya malilimutan. Kinabukasan, masigla si Romeo habang sumisilip ang araw. Sinamahan siya ng kanyang lolo sa gawain na matagal niyang gustong subukan, ang paggawa ng tulugan para sa mga alagang manok. Sa likod ng bahay, naghihintay ang isang bungkos ng kahoy, pako, martilyo at lagari. Excited din ang kanyang mga pinsan na sina Joey at Ben, kaya't hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa. O Romeo, ito ang plano natin. Sabi na lolo niya habang inilalatag ang isang piraso ng papel na may guhit ng disenyo. Simple lang to, isang tulugan na may bubong para hindi sila mabasa kapag umuulan. Dito natin ilalagay ang mga pugad nila para sa mga itlog. Wow, lolo! Ikaw po ba nag-drawing nito? Tanong ni Romeo habang pinagmamasdan ang mga linya at detaling nakasulat sa papel. Oo naman, matagal na akong gumagawa ng ganito. Sagot ng lolo habang tumatawa. Pero ngayon, ikaw ang susubok, ako ang magtuturo. Nagsimula sila sa pagputol ng mga kahoy. Hawakan mo na maayos ang lagari, apo. Huwag kang kabahan. Sabi ng lolo niya habang ginagabayan ang kanyang kamay. Sige po, kaya ko to. Sagot ni Romeo at unti-unti niyang pinapagalaw ang lagari. Hindi nagtagal, nakuha na niya ang tamang galaw. Lolo, ang dali pala nito. Parang ang galing ko na agad. Yan ang apo ko, sabi ng lolo niya habang pumapalakpak. Si Joey naman tila naiinggit, kaya't nagsabi, Akin naman, lolo. Ako naman ang maglalagari. Habang si Joey ang gumagawa, si Ben naman ay nagbubuo ng frame gamit ang martilyo. Huwag masyado malakas, Ben. Baka mabiyak ang kahoy. Paalala ng lolo. Hindi nagtagal, pati si Romeo ay sinubukan na rin magmartilyo. Napuno ng tunog ng mga pakong pinupukpok ang paligid, kasabay ng masayang tawanan. Pagkalipas ng ilang oras, unti-unting nabubuo ang turugan.
Tumutulong din ang kanilang lola na nagdadala ng malamig na tubig at merienda. O magpahinga muna kayo mga bata. Ito ang paborito nyo, binatog. Sabi ng lola nila habang inilalapag ang tray na may malamig na baso ng tubig. Ang sarap nito lola, sabi ni Romeo habang kinakain ang binatog. Pero gusto ko na pong matapos agad yung tulugan. Hayaan mo na anak, hindi kailangan magmadali. Ang mahalaga, maayos ang gawa. Sagot na lola habang hinihipa ng mainit na hangin gamit ang kanyang pamaypay. Sa hapon, tuluyan ang natapos ang tulugan ng mga manok. May bubong na yari sa kawayan at pawid at may maliit na hagdanang gawa sa kahoy. Ang kanilang lolo ang unang naglagay ng mga alaga nilang manok sa loob. Tingnan mo yan Romeo, napakaganda ng ginawa natin. Sabi ng lolo nila habang pinagmamasdan ang tulugan. Kapag nakita mo silang nangingitlog dyan, malalaman mong sulit ang pinaghirapan natin. Opo lolo, proud po ako sa ginawa natin. Sagot ni Romeo habang nililinisan ang kanyang mga kamay. Napatingin siya kina Joey at Ben. Grabe, ang saya nito. Parang gusto ko nang gumawa ulit. Kailangan magpabook muna kami sa'yo Romeo. Magaling ka na eh. Sabi ni Joey habang nagtatawanan silang lahat. Habang papalubog ang araw, sabay-sabay silang naupo sa isang bench sa tabi ng tulugan. Pinagmamasdan ang mga manok na tila nag-e-enjoy din sa bagong bahay. Napuno ng masayang kwentuhan ng paligid. At sa kalooban ni Romeo, alam niya ang araw na ito ay isa na namang alaalang dadalhin niya habang buhay. Kinagabihan, matapos sa maghapong gawain, sinabi na lola ni Romeo na maghahanda sila ng espesyal na hapunan sa labas ng bahay. Ang buong pamilya ay nagtipon-tipon sa gitna ng bakuran kung saan may maliit na bonfire na sinindihan ng kanyang lolo. Ang init ng apoy ay nagbibigay ng kaunting liwanag sa kanilang paligid, habang ang malamig na simoy ng hangin ay tila isang yakap ng kalikasan. O Romeo, dito ka sa tabi ko, malamig ang gabi. Sabi ng kanyang lola habang inaayos ang maliit na bangko malapit sa apoy. Ang saya naman nito lola, sabi ni Romeo habang tinutulungan ang mga pinsan niyang sina Joey at Ben na maglagay ng kahoy sa apoy. Parang ang tagal ko nang hindi nakakaranas ng ganito. Sa Manila kasi, puro aircon at TV lang. Dito sa probinsya, simple lang pero masaya. Sagot na lolo niya habang inaayos ang inihaw na tilapia sa ibabaw ng may init na uling. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki para maramdaman ang ganitong klaseng kasiyahan. Habang inihintay nilang maluto ang pagkain, kumuha ang lola ni Romeo ng mga tasa at nilagyan ito na may init na tsokolate mula sa native na tableya. Eto na, paborito nyo Romeo. Ikaw ang unang uminom. Sabi ng lola niya habang iniabot ang tasa sa kanya. Salamat po lola. Sabi ni Romeo habang humigop na tsokolate. Ang sarap talaga nito. Iba sa tsokolate sa Maynila. Siyempre naman, espesyal yan. Sagot ng lola niya habang nakangiti. Gawa yan sa tableya na tanim ng lolo mo, kaya natural ang tamis. Habang nagkukwentuhan sila, biglang nagsimulang magkwento ang lolo tungkol sa mga alamat sa kanilang lugar. Alam niyo ba, noong bata pa ako, may kwento ang matatanda tungkol sa ilog na pinuntahan niyo kanina? Bungad ng kanilang lolo. Sabi nila, may diwata daw na nakatira doon. Talaga po lolo? Tanong ni Ana, ang bunsong pinsan ni Romeo, habang nakakunot ang noo sa pananabik. Oo. Sagot na lola nila habang iniangat ng tilapia mula sa apoy. Sabi nila, ang diwata raw ang nagbabantay sa ilog. Kaya tuwing may naliligaw na hayop o tao, sinisiguro niyang ligtas silang makakauwi. Pero kapag may nanakit sa ilog o nagtapo ng basura, sinasabi ng matatanda na nagpapakita raw siya para magpaalala. Natigilan si Romeo at ang kanyang mga pinsan. Lolo, hindi naman po siya nagpapakita sa amin kanina, 'di ba? Tanong ni Romeo na medyo kinakabahan pero natatawa.
Tumawa ang lolo niya. Huwag kayong matakot. Hanggat nirerespeto natin ang kalikasan, wala kayong dapat ipag-alala. Na maihain na ang inihaw na tilapia, kamote at mais, sabay-sabay silang kumain sa ilalim ng mga bituin. Habang tumatagal, naglabas si Joey ng gitara at sinimulan niyang tumugtog ng ilang kantang probinsya. Sumabay sa pagkanta sina Ben at Ana, at hindi nagtagal, si Romeo na rin ay kumanta. Ang kanilang tinig ay naglaho sa malamig na simoy ng hangin, parang musika na sumasama sa kanilang masayang gabi. Ang saya po nito, sabi ni Romeo habang nakangiti sa kanyang lola at lolo. Para pong wala akong problema dito, parang lahat ay tama. Ganyan talaga ang probinsya, apo. Sagot ng lola niya habang hinawakan ang kanyang balikat. Babalik-balikan mo ang ganitong pakiramdam. Habang papalapit ang hating gabi, isa-isa silang nagsimula na magsabi ng goodnight. Si Romeo, bago pumasok sa bahay, huminto sandali at tumingin sa langit. Napakaraming bituin ang nakakalit dito. Tila isang paalala na minsan, ang pinakamasayang bahagi ng buhay ay ang mga sandaling simple, ngunit puno ng pagmamahal at kasiyahan. Pagkatapos ng masayang bonfire at hapunan sa bakuran, napagod si Romeo sa buong araw na puno ng kwentuhan at gawain. Pagkatapos niya maghilamos, agad siyang nahiga sa kama na malapit sa malaking bintana sa silong ng bahay. Ang malamig na hangin ng probinsya ay parang lambing na nag-aakay sa kanya sa mahimbing na tulog. Ngunit makalipas ang ilang oras, bigla siyang nagising sa tila kakaibang tunog mula sa labas. Nagkikiskisa ng mga dahon ng punong mangga na parang may gumagalaw. May naririnig din siyang mahinang kaluskos na tila lang gagaling sa malapit na bahagi ng bahay. Pinilit niyang baliwalain ito. Iniisip na baka isa lamang itong hayop. Baka ang pusa ng kanyang lola o ang asong si Bantay. Ngunit habang tahimik siya nakikinig, naramdaman niya ang kakaibang kilabot na tila may ibang presensya sa labas. Bumangon siya ng bahagya at dahan-dahang sumilip sa bintana. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, nakita niya ang punong mangga na bahagyang umiintayog sa ihip ng hangin. Ngunit may napansin siyang kakaiba. May anino sa lilim ng puno, parang hugis ng isang tao, ngunit hindi gumagalaw. Baka si Joey lang yan. Mahinang sabi niya sa sarili, pilit na pinapakalma ang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit habang tumititig siya, tila lalo lumilinaw ang hugis. Mukhang masyado itong maliit para sa kanyang pinsan. Biglang may narinig siya mahinang huni na parang hikbi at ito'y nagmumula sa direksyon ng anino. Bumilis ang tipok ng puso ni Romeo. Dahan-dahan siyang umatras mula sa bintana. Pinilit na huwag gumawa ng kahit anong ingay. Agad siyang bumalik sa kama at tinakpan ang sarili ng kumot. Pilit na inaaliw ang sarili sa ideya na baka ang nakita niya ay isang malikmata lamang. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, naisipan niyang ikwento ang nangyari sa kanyang lolo. Lolo, kagabi po, parang may narinig akong kaluskos sa labas. Tapos parang may nakita kong anino sa ilalim ng puno ng mangga. Sabi niya habang naglalagay ng tuyo sa kanyang plato. Nagkatinginan ng lolo at lola niya. Apo, baka si Bantay lang yun. Mahilig matulog yun malapit sa puno. Sagot ng lolo niya na parang gustong bawasan ang takot niya. Ngunit halatang may naiisip ang kanyang lola. Hindi naman nakakapagtaka kung may makita ka sa paligid. Sabi ng lola niya na parang nagbibiro pero may seryosong tono. Yung punong mangga natin, matanda na yan. Marami nang naiiwang kwento ang mga ninuno natin sa lilim niyan. Nang marinig ito ni Romeo, hindi niya alam kung matatakot siya o matatawa. Ibig niyo pong sabihin, may kwento ang punong yan? Napangiti ang kanyang lolo pero umiwas na magbigay ng detalye. Basta apo, huwag kang matatakot sa mga hindi mo naiintindihan. Kung ano man yung naramdaman mo kagabi, hayaan mo na lang. Malay mo, ang puno lang talaga ang nagbibigay ng presensya. Bagamat hindi nakumbinsi si Romeo, sinubukan niyang huwag na masyadong isipin ang nangyari.
Ngunit hindi niya maiwasang mapatingin muli sa punong mangga habang umiinom ng kape. Sa kanyang isipan, natanong niya, ano kaya talaga ang nakita ko kagabi? Kinahapunan, habang nagpapahinga si Romeo sa silong ng bahay, lumapit si Joey na may dalang malaking baso ng malamig na buko juice. Kuya, gusto mo bang marinig yung nangyari sa kambing ni Mang Kaloy? Tanong nito habang upo sa tabi niya. Ano na naman yan, Joey? Huwag mong sabihing isa na namang nakakatakot na kwento yan. Sabi ni Romeo, bagamat halatang interesado. Hindi naman sobrang nakakatakot, pero totoo to. Sagot ni Joey na may kasamang pilit na seryosong muka. Kasi ganito yan. Tumikhim si Joey sabay tingin sa paligid na parang sinisigurong walang ibang makikinig. Noong isang linggo, nawala yung kambing ni Mang Kaloy. Sabi niya hinahanap niya na sa buong bukid, pero wala talaga. Tapos kinabukasan, nakita niya yung kambing sa tabi ng gubat, malapit sa ilog. Pero ang weird, takot na takot daw yung kambing. Ayaw gumalaw, ayaw umuwi. Parang may nakita siyang hindi natin kayang maintindihan. Napakunot noo si Romeo. Baka naman may ahas lang doon, kaya natakot. Ewan, sagot ni Joey sabay yuko para kumuha ng bato na inahagis niya sa malayo. Pero sabi ng matatanda, may bantay daw doon sa gubat. Parang diwata o engkanto na hindi gusto ng mga hayop. Kapag pumasok daw ang isang hayop doon na hindi dapat, pinapakita ng bantay kung sino siya. Napahinga na malalim si Romeo, pilit na hindi pinapahalata ang kilabot na unti-unting gumagapang sa kanya. Teka lang, Joey, sinasabi mo bang totoo yan? Baka naman gawa-gawa lang para takutin tayo. Ewan ko sa'yo, kuya, sabi ni Joey habang tumawa ng bahagya. Pero baka gusto mo subukan pumunta doon sa gubat mamayang gabi. Malay mo, makita mo rin yung sinasabi nilang bantay. Hindi na no, ano ako, tanga? Sagot ni Romeo, pilit na nagbibiro. Pero ramdam niya ang kaba sa kanyang boses. Baka lang kasi natakot talaga yung kambing sa mga hayop sa gubat. Natural lang naman yun. Tumayo si Joey at tumingin sa malayo, sa direksyon ng gubat. Kung ganun nga, bakit kaya maraming hayop sa lugar na yan ang biglang nawawala? O kaya, bakit yung ibang tao na napapadbad doon ay sinasabing may naririnig silang boses kahit wala namang tao? Napatingin si Romeo sa kanyang pinsan. Ramdaman niya na may laman ang mga sinasabi nito, pero pilit niyang sinasantabi ang takot. Joey, masyado mong ginagawang misteryoso ang simpleng kwento. Pero sige, susubukan kong tingnan ang gubat na yan kapag may kasama ako. Tumawa si Joey sabay tapik sa balikat ni Romeo. Ikaw bahala, kuya, pero kung ako sa'yo, huwag ka na masyadong magtanong. Minsan, mas okay na hindi nalalaman ang mga sagot. Habang papalubog ang araw, napatitig si Romeo sa gubat na binanggit ni Joey. Kahit alam niyang posibleng kwento-kwento lang ang lahat, hindi niya maiwasang tanungin ang sarili. Ano kaya ang totoo sa mga sinasabi ng mga matatanda? Kinabukasan, habang tumutulong si Romeo sa kanyang lolo sa paglilinis ng bakuran malapit sa bukid, napansin niya ang ilang bakas ng yapak sa putik. Maliit ang mga ito, parang gawa ng isang bata. Ngunit kakaiba dahil wala namang ibang bata sa paligid maliban sa kanilang bahay. Lolo, tawag ni Romeo habang tinuturo ang mga yapak. Kanino po kaya to? Hindi po ba masyado maliit para sa atin? Napatingin ng lolo ni Romeo at saglit na nahimik. Tumayo ito, tumikhim at inusisa ang mga yapak. Malamang sa aso lang yan o baka sa kambing ni Mang Kaloy. Sagot nito, tila pilit binabaliwala ang nakita. Napakunot noo si Romeo. Pero lolo, hindi po ba masyadong pabilog yung mga yapak para sa aso o kambing? At tingnan niyo po, parang paa talaga ng bata. Hindi sumagot ang lolo at nagpatuloy lang sa paglilinis. Ngunit halatang naiilang. Hindi mapigilan ni Romeo na sundan ng yapak, kaya't iniwan niya ang ginagawa at dahan-dahang sinundan ang linya ng bakas.
Pumapasok ito sa damuhan at patungo sa paligid ng kakahuyan na malapit sa kanilang bahay. Napansin niyang biglang huminto ang mga yapak sa isang bahagi ng lupa kung saan wala na itong direksyon papunta. Bakit biglang nawala? Tanong ni Romeo sa sarili habang iniikot ang paningin sa paligid. Napalunok siya, pakiramdam niya'y parang may ibang presensya sa paligid. Romeo! Biglang sigaw ng kanyang lolo mula sa malayo. Huwag ka nang lumayo dyan! Maraming malalim na bahagi sa gubat na delikado. Opo, lolo! Sagot ni Romeo habang nagmamadaling bumalik. Pero hindi maalis sa isipan niya ang misteryosong yapak. Nang bumalik siya sa kanilang bakuran, nakita niyang tila nag-aalala ang lolo niya habang naglalagay ng mga patpat sa paligid ng bakod. Lolo, kanino kaya talaga yun? May bata po ba rito na maaaring naligaw? Tanong ni Romeo, pilit na inaalis ang kaba sa kanyang boses. Huminto ang lolo niya sa ginagawa at tumingin sa kanya. Apo, hindi ko gustong takutin ka, pero sabi ng mga matatanda, minsan daw may mga di natin nakikitang nilalang na naglalakad sa paligid. Ang sabi nila, ang mga ganyan yapak ay baka sa mga duwende. Duwende? Bulalas ni Romeo sabay lunok ng kanyang laway. Lolo, seryoso po ba kayo? Ngumiti ang lolo niya pero halatang pilit ang pagiging kalmado. Hindi ko sinasabing totoo, apo. Pero sa probinsya, marami tayong pinaniniwalaan. Kaya't kung may nakitang kakaiba, respeto na lang ang kailangan. Huwag kang gagawa ng bagay na makakagalit sa kanila. Hindi na sumagot si Romeo, ngunit habang nagbabalik sa gawaing bahay, hindi niya maiwasang mag-isip. Kung totoo man ang sinabi ng kanyang lolo, bakit nandito ang mga yapak? Ano ang ginagawa nila sa gubat? Kinagabihan, bago siya matulog, muling bumalik sa isipan niya ang mga yapak at ang kwento ng kanyang lolo. Napatingin siya sa bintana kung saan tanaw ang kakahuyan. Parang hinihila siya ng kuryosidad, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ayaw niya sumubok ng bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Habang pinipilit niya makatulog, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin mula sa labas. Siguro, tama si lolo. Respeto na lang. Bulong niya sa sarili kasabay ng pagdapo ng antok sa kanya. Kinabukasan, habang nagpapahinga si Romeo kasama ang kanyang mga pinsan sa ilalim ng punong mangga, biglang naalala ng kanilang lola ang alamat ng puno. Napansin niyang interesado si Romeo sa bawat kwento tungkol sa probinsya, kaya't napagdesisyonan niyang ibahagi ang kwento tungkol sa punong mangga na kanilang sinisilungan. Alam niyo ba, simulan ng lola nila habang umiinom ng tsaa. Itong punong mangga na to, matagal na may kwento ang mga matatanda tungkol dito. Napatingin si Joey at Ben sa kanilang lola, sabay tingin kay Romeo na parang may alam na sila. Kwento mo nga lola, sabi ni Joey halatang sabik na marinig muli ang kwento. Nung araw, patuloy ng kanilang lola habang inaayos ang kanyang salamin. May isang matandang babae na may hilig umupo sa lilim ng punong ito. Sabi nila, dito daw siya madalas magpahinga matapos magtrabaho sa bukid. Pero isang araw, bigla na lang siyang nawala. Hindi na siya nakita ng kahit sino. Ang tanging naiwan sa lugar na to ay ang kanyang basket ng mga prutas. At lola? Tanong ni Romeo halatang nakikinig ng mabuti. Ano po nangyari pagkatapos? Sabi nila. Tuloy na lola habang bahagyang ibinaba ang boses na parang nananakot. Mula na mawala siya, tuwing gabi daw, nararamdaman ng mga tao na parang may nakaupo pa rin sa lilim ng punong ito. Hindi siya nagpapakita, pero mararamdaman mo na parang may nagbabantay. Napatingin si Romeo sa malaking mangga sa likod nila. Ang mga sanga nito ay sumasayaw sa hangin, tila sumasang-ayon sa kwento ng kanyang lola. Totoo po ba yan, lola? May nakakita na po ba sa kanya? Ngumiti ang kanilang lola, ngunit halatang pilit ang pagiging kalmado niya.
Ang sabi ng matatanda, hindi siya nananakit. Gusto niya lang ng katahimikan, kaya huwag kayo mag-ingay o magkalat sa paligid ng puno. Baka magalit siya. Paano kung magalit siya, Lola? Tanong ni Ana na nakikinig din, halatang medyo natatakot. Baka magpakita siya sa panaginip mo, sabi ni Joey na biglang nanakot kay Ana. Tapos, hahatakin ka niya, papunta sa puno. Tumigil ka nga, Joey! Sabat na Lola. Huwag mong gawing biro ang kwento ng matatanda. Ang puno na ito ay pinapahingahan ng maraming henerasyon. Respeto ang kailangan. Habang nag-uusap sila, napansin ni Romeo na parang lumalamig ang hangin. Napansin din niyan tila masyadong tahimik ang paligid. Walang huni ng mga ibon o ingay ng hayop. Sinubukan niya hindi ito pansinin, pero hindi maiwasang mapatitig siya muli sa punong mangga. Ang lilim nito ay tila mas malalim kaysa karaniwan, parang may tinatago. Kinagabihan, habang natutulog si Romeo, napaginipan niya ang punong mangga. Sa panaginip niya, nakaupo siya sa lilim nito, ngunit pakiramdam niya ay hindi siya nag-iisa. May nararamdaman siyang malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran at may boses na pabulong na nagsabi, "Huwag mong kalimutan ang kwento." Bigla siyang nagising, hinihingal at tumingin agad sa bintana kung saan tanaw ang punong mangga. Tahimik pa rin ang paligid, ngunit ang panaginip niya ay nanatiling malinaw sa kanyang isipan. Sa kabila ng takot, naisip niyang baka paalala lang iyon, na kailangan niyang igalang ang mga kwentong ipinapasa mula sa mga nakatatanda. Kinabukasan, mas maingat na si Romeo tuwing malapit siya sa puno. Bagamat hindi niya lubos na nauunawaan, sinigurado niya magbigay pugay sa lahat ng kwento at paniniwala ng kanyang mga lolo at lola. Isang hapon habang nagpapahinga si Romeo sa sala, bigla siya nakarinig ng kakaibang tunog mula sa kusina. Para may kung anong naglalakad sa ilalim ng sahig, nagawa sa kahoy at bahagyang nakaangat mula sa lupa. Minsan, tunog ng pagbagsak ng bagay na mabigat. Minsan naman ay parang kaluskos ng maliliit na paa. Napatingin si Romeo sa kusina. Sa liwanag ng araw na pumapasok sa bahay, malinaw niyang narinig ang tunog na parang nagmumula sa ilalim. Pakiramdam niya'y tumayo ang balahibo niya, ngunit hindi niya may alis ang sarili sa pakikinig. Ano kaya yun? Tanong niya sa sarili. Pinilit niyang huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili, ngunit nanatili ang kaba sa kanyang dibdib. Joey? Tawag niya na mahina, iniisip na baka niloloko lang siya ng kanyang pinsan, ngunit walang sumagot. Tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan at dahan-dahang lumapit sa kusina. Bawat hakbang ay parang mas nagiging malakas ang tunog. Nang nasa bungad na siya ng kusina, napatigil siya. Ang tunog ay tila nagmumula sa ilalim ng sahig. Doon sa isang bahagi kung saan may maliit na puwang na papunta sa lupa. Lolo? Lola? Tawag ni Romeo pero tahimik ang buong bahay. Napagtanto niyang wala pala ang kanyang lolo at lola dahil nasa bukid ang mga ito, kasama ang mga pinsan niyang lalaki. Nanginig na bahagya ang kamay niya habang binubuksan ang pinto ng kusina. Sinilip niya ang ilalim ng mesa at ang mga nakalagay na gamit, ngunit wala siyang makita. Gayunpaman, ang tunog ay tila nagiging mas malinaw, para may kumakaluskos sa lupa sa ilalim ng sahig. Dapat ko ba itong tingnan? Tanong niya sa sarili, labis na nagdadalawang isip. Ngunit ang kuryosidad niya ay tila mas malakas kaysa sa takot. Kumuha siya ng isang flashlight mula sa lamesa at dahan-dahang yumuko sa gilid ng sahig kung saan may maliit na siwang. Itinutok niya ang ilaw pababa. May tao ba dyan? Tanong niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Walang sumagot, ngunit habang iniikot niya ang flashlight, may nakita siyang anino na mabilis na gumalaw. Napaatras siya sa gulat at muntik na mabitawan ang ilaw. Nanginginig siya habang tumayo. Hindi niya alam kung babalik ba siya para tingnan ulit o tatakbo palabas ng bahay. Hindi, siguro hayop yun. Bulong niya sa sarili, pilit na iniisip na baka pusa o daga lamang iyon.
Bigla siya nakarinig ng malakas na paggalaw, para may nabundol sa ilalim ng sahig. Agad siyang tumakbo papunta sa sala at huminga ng malalim. Napaupo siya sa sofa, hawak pa rin ang flashlight sa kamay. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang kanya lola mula sa likod ng bahay. "Romeo anak, bakit parang natatakot ka? Ano nangyari?" "Lola, may narinig po ako sa kusina. Para may kumakaluskos sa ilalim ng sahig. Sinilip ko po, pero parang may gumagalaw doon." Sagot niya, halatang hindi pa rin nakakawala sa kaba. Napakunot noo ang lola niya. Baka daga lang yun, apo. Minsan may napapasok sa ilalim ng bahay, lalo na't maluwag ang mga tabla." "Pero lola, parang masyado pong malaki para sa daga," sabi ni Romeo, halatang hindi kumbinsido. Tumawa ang lola niya at tinapik siya sa balikat. "Huwag kang mag-alala. Mamaya papatingin ko kay lolo mo. Pero tandaan mo, huwag kang masyado magpakuryoso ha. Baka kung ano-ano pa ang isipin mo." Bagamat pilit na pinapakalma na lola niya ang kanyang takot, hindi pa rin maalis sa isipan ni Romeo ang aninong nakita niya. Ano kaya ang nasa ilalim ng sahig? "Joey, Ben," simula ni Romeo, nakatangin sa kanilang dalawa. "Sinilip ko yung ilalim ng kusina kanina gamit ang flashlight. May gumagalaw talaga, at hindi lang basta daga yun. May kakaibang bagay doon." Napataas ng kilay si Joey, sabay bulong. "Kakaiba? Anong nakita mo? Multo ba?" "Hindi ko alam," sagot ni Romeo. "Pero parang may aninong gumagalaw. Hindi ko masyadong naaninag. Pero kanina, may mga narinig akong malakas na kaluskos. Parang hindi lang basta hayop." Si Ben, na halata ring interesado, ngunit medyo natatakot, ay tumango. Kung buksan natin ang sahig, para malaman natin kung ano talaga ang naroon." Napatingin si Joey kay Romeo na parang hinahamon. Tama si Ben. Kung daga lang yun, edi alam na natin. Pero paano kung may iba pa? Sandaling nag-isip si Romeo, ngunit ang kuryosidad ay mas malakas kaysa sa takot. "Sige, pero wag natin ipaalam kina lolo at lola. Baka pagalitan tayo." Dahan-dahan silang pumasok sa kusina, dala ang isang maliit na martilyo at flashlight. Sinigurado nilang walang ibang tao sa paligid bago nila sinimulan ang pagbukas ng isang bahagi ng sahig. Habang inaalis nila ang ilang kahoy na tabla, narinig nila ang bahagyang kaluskos mula sa ilalim, kaya't mas naging ingat sila. Nang tuluyan nilang maalis ang ilang bahagi ng sahig, itinapat ni Romeo ang flashlight sa siwang. Napanganga silang tatlo sa kanilang nakita. "Ginto!" Bulala si Joey, halos hindi makapaniwala. Ang buong ilalim ng sahig ay puno ng mga makikinang na piraso ng ginto, para mga lumang baryang nakaimbak sa loob ng ilang sako na halos maagnas na. Kasama nito, tumatakbo ang ilang malalaking daga na halatang nakikibahagi sa espasyo ng kayamanan. Si Ben ay napaatras, halos hindi alam kung matatakot pa siya o matutuwa. "Ano to? Bakit may ganyan dito sa bahay ni Lolo?" Hindi makapagsalita si Romeo habang nakatingin sa kayamanan. "Hindi ko alam. Pero, paano kung may naglagay nito dito? Teka, baka minana pa to ng mga lolo at lola natin. Pero bakit nila itatago?" "Ewan ko," sagot ni Joey habang tinitingnan ang mga gintong barya na parang hindi makapaniwala sa itsura nito. "Pero sigurado ako, napakalaki ng halaga nito. Sobrang dami, Romeo. Anong gagawin natin?" "Hindi pwedeng sabihin kina lolo at lola ngayon," sagot ni Romeo, halata ang kaba sa boses. "Baka magalit sila na binuksan natin ang sahig nang walang paalam. Paano kung mahalaga to sa kanila?" "Pero hindi rin naman pwedeng iwan lang dito," sabi ni Ben. "Paano kung may ibang makakita?" Nagkatinginan silang tatlo, halatang walang ideya kung ano ang dapat gawin. Hindi nila alam kung sino ang naglagay ng ginto, kung bakit ito naroon at kung paano ito mananatiling ligtas.
Ganito na lang, sabi ni Joey matapos ang ilang sandali ng katahimikan. Takpan na muna natin ulit. Tapos, pag-isipan natin bukas kung paano natin ito sasabihin kina Lolo. Baka may paliwanag sila. Bagamat nag-aalinlangan, pumayag si Romeo at Ben. Isa-isa nilang ibinalik ang mga tabla ng sahig at siniguradong hindi halata ang kanilang ginawa. Ngunit habang ginagawa ito, hindi maalis sa isip ni Romeo ang tanong. Kanino kaya talaga ang gintong yun? At bakit tila nakatago ito sa ilalim ng kusina? Kinabukasan, hindi na mapakali si Romeo, Joey at Ben. Ang lihim na tuklasan nila ay para mabigat na nakapatong sa kanilang mga balikat. Sa huli, nagpasya silang sabihin na ang lahat sa kanilang lolo. Lolo, simula ni Romeo habang kumakain sila ng tanghalian. May kailangan po kaming sabihin sa inyo. Napatingin ng lolo nila, halatang nagtataka sa biglaang seryosong tono ni Romeo. Ano yun, apo? May nangyari ba? Nagkatinginan muna ang tatlo bago nagsalita si Joey. Lolo, binuksan po namin yung sahig sa kusina kagabi. Halos malaglag ang kutsara ng kanilang lolo. Anong sabi niyo? Binuksan niyo ang sahig? Bakit naman? Huminga ng malalim si Romeo at ipinaliwanag ang lahat. Mula sa narinig niyang kaluskos hanggang sa nakita nilang ginto sa ilalim ng sahig. Pagkarinig nito, napabuntong hininga ang lolo nila at matagal na hindi nagsalita. Nakatitig ito sa mesa para may binabalikan sa kanyang alaala. Lolo, galit po ba kayo? Tanong ni Ben nang hindi na matiis ang katahimikan. Tumingin ang lolo nila sa kanilang tatlo at sa halip na galit, isang malalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Hindi ako galit, mga apo. Sa totoo lang, parang nawala ako sa sarili ko saglit dahil sa narinig ko. Nagkatinginan ng tatlo, nagtataka sa reaksyon ng kanilang lolo. Ano pong ibig niyo sabihin, lolo? Tanong ni Romeo. Napabuntong hininga ang lolo nila bago nagsimula magkwento. Noong panahon ng Hapon, ang tatay ko, ang lolo niya sa tuhod, ay naging kaibigan ng isang Hapones na sundalo. Pero hindi siya karaniwang sundalo. Siya'y isang mabuting tao, isa sa mga nagtatanggol sa mga Pilipino laban sa mga kapwa niyang sundalong abusado. Napakunot noo si Joey. Hapones, lolo? Paano po siya naging kaibigan niyo? Ngumiti ang lolo nila habang tinatapik ang mesa. Ang pangalan niya ay Ichiro. Napadpad siya sa bayan natin noong panahon ng giyera. At dahil alam ng tatay ko na hindi siya masama, tinulungan niya ito magtago. Noong panahong yon, ang sundalong tulad ni Ichiro ay delikado ang buhay. Kung nalaman ng mga kasama niyang Hapones na tumutulong siya sa mga Pilipino, tiyak na papatayin siya. Pero anong kinalaman nito sa ginto? Tanong ni Ben, hindi makapaghintay. Diyan papasok ang kwento. Sagot ng kanilang lolo. Bago umalis si Ichiro, sinabi niya sa tatay ko na may iiwan siyang kayamanan bilang pasasalamat. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang mga gintong yan. Pero sabi niya, iyon daw ay para sa pamilya namin. Pamana, para makabangon kami matapos ang giyera. Napatingin ng tatlo sa isa't isa. Ang kwento ng lolo nila ay mas malalim kaysa sa inaakala nila. Sinabi niya sa tatay ko na itatago niyang kayamanan sa isang lugar na ligtas. Ngunit nang umalis siya, hindi sinabi kung saan eksaktong inilagay. Lumipas sa mga taon, hinanap ito ng tatay ko, pero hindi niya ito natagpuan. Kaya't dumating ang panahon na tinanggap na lang naming baka hindi na talaga namin makikita. Napailing ang lolo nila, pero halata ang ngiti ng pagkakaalala sa kanyang mga mata. Hindi ko akalain, sa ilalim lang pala ng kusina natin itatago ni Ichiro. Siguro, iniisip niya doon ito magiging pinakaligtas. Lolo, sabad ni Romeo.
Bakit po kaya hindi nyo nakita noon? Ang tagal na po pala nito. Dahil sino ba naman na mag-aakalang sa ilalim ng sahig ng bahay ito itatago? Sagot ng kanilang lolo habang tumatawa ng bahagya. Wala rin kaming ideya na magiging ganoon katalino si Ichiro. Marahil iniisip niya na baka sa mga susunod na henerasyon pa to matatagpuan. Napabuntong hininga si Romeo. Lolo, kung buhay po si Ichiro ngayon, siguro po natutuwa siya na nakita natin to. Ngumiti ang lolo nila, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Siguro nga apo, at siguro gusto rin niya maalala natin na ang kayamanang ito ay hindi lang para sa atin, kundi para rin tumulong sa iba. Kaya kung gagamitin natin ito, dapat gamitin natin sa tama. Napuno ng bigat, ngunit inspirasyon ang mga puso ni Romeo, Joey at Ben habang pinapakinggan ang kwento ng kanilang lolo. Ang gintong nakita nila ay hindi lamang yaman. Ito'y kwento ng pagkakaibigan, sakripisyo at pasasalamat na nagsimula pa sa panahon ng giyera. Habang palapit na ang araw ng pag-uwi ni Romeo sa Maynila, mas lalong dumadami ang pag-uusap nila ng kanyang lolo, lola at mga pinsan tungkol sa natagpuang kayamanan. Laging malamig ang simoy ng hangin sa kusina, ngunit ang tensyon at bigat ng kanilang napag-uusapan ay tila laging nasa paligid. Isang gabi, pagkatapos ng hapunan, nagtipon silang lahat sa sala. Nakaupo ang lolo ni Romeo sa kanyang lumang upuan, hawak ang kanyang baston habang nagsasalita ng mabagal ngunit may bigat. Mga apo, alam ko kung gaano kalaking gulo ang pwedeng idulot ng perang ito kung hindi natin ito aalagaan na maayos. Simula ng kanilang lolo, nakatingin sa bawat isa. Masyado ng tahimik ang buhay natin dito sa probinsya. Ayokong masira iyon dahil sa natagpuan natin. Oo nga po lolo. Sang-ayon ni Joey na ngayon ay hindi na masyadong excited tulad ng una nilang pagkakita sa ginto. Kung malaman ng ibang tao, baka magdala lang ito ng inggit o gulo. Ang dami na pong ganyang kwento sa bayan. Tumango si Ben habang nakatingin sa sahig. Tama si Kuya Joey. Kahit ako, natatakot kung sakaling malaman ng iba. Minsan, hindi lang naman tayo ang nag-iisip ng tama. Baka may gustong angkinin ng yaman o gumawa ng masama. Tiningnan ni Romeo ang kanyang lolo. Kita ang pag-aalala sa kanyang muka. Lolo, ano pong balak natin? Hindi naman po natin pwedeng basta na lang hayaan ng ginto sa ilalim ng sahig. Huminga ng malalim ang lolo nila at saglit na tumahimik. Tila iniisip niya nang mabuti ang kanyang mga sasabihin. Ganito ang gagawin natin. Sa ngayon, ibabalik natin ang lahat sa ilalim ng sahig. Tiyakin natin na ligtas iyon at hindi mahahalata. Huwag na huwag ninyong ipapaalam kahit kanino, kahit sa pinakamalapit nating kamag-anak o kaibigan. Ang lihim na ito ay mananatili lamang dito sa bahay na to. Pero lolo, tanong ni Romeo, hindi po ba sayang kung hindi natin gagamitin? Ang dami po nitong pwedeng maitulong sa pamilya natin. Ngumiti ang lolo nila, puno ng karunungan ang kanyang mga mata. Tama ka apo, pero darating ang tamang panahon para dyan. Hindi kailangan madaliin. Kung magagamit natin to, sisiguraduhin kung magagamit ito sa paraang hindi tayo makakasira sa sarili nating pamilya. Tahimik na tumango ang lahat. Alam nilang may punto ang lolo nila. Ang mundo ay hindi palagi mabait pagdating sa yaman. Maraming tao ang nawala o nasira ang buhay dahil sa pera. Habang nag-uusap, kinuha ng lola nila ang kamay ni Romeo. Apo, kapag bumalik ka sa Maynila, dalhin mo ang lihim na ito sa puso mo. Huwag mong ipagsabi kahit kanino. Para sa katahimikan ng lahat, ito na lang muna ang paraan. Opo, Lola. Sagot ni Romeo, ramdam ang bigat ng responsibilidad. Pangako po, hindi ko ito sasabihin kahit kanino. Kinabukasan, bago umalis si Romeo,
muling binalikan ng lolo at mga pinsan niya ang sahig ng kusina. Maingat nilang ibinalik ang mga tabla at sinigurado na walang bakas ng kanilang pagbukas. Tumayo sila sa harap ng kusina, tahimik na nagkasundo na ang lihim na ito ay kanila lamang. Habang nasa biyahe pabalik na Maynila, nakatanaw si Romeo sa bintana ng bus. Ang probinsya ay unti-unting nagiging malabo sa kanyang paningin. Ngunit ang mga alaalang dala niya ay napakalinaw. Alam niyang ang kayamanang nakita nila ay higit pa sa ginto. Ito'y kwento ng pamilya, ng kasaysayan at ng tiwala. Habang dumadayo ang bus sa mataong syudad, bumulong si Romeo sa sarili. Pangako, iingatan ko ang lihim na to. Hindi para sa akin, kundi para sa pamilyang iniwan ko sa probinsya.